Hi, Marikit. I just noticed that you haven't been replying to my messages. Are you okay? I'm okay, promise. Come on, Kit. You can talk to me. I know we haven't known each other long, but you can trust me. It's my tatay kasi. He wants to sell our land, but I said, time first, don't do that. Tapos he said, it's for the future of the baby. I told tatay naman that I will work hard para tulungan sila ng kapatid ko. I mean, to help with the baby. But he's not listening to me. He just listened to Tita Rica, not me. I know the feeling of not being listened to. It's horrible. So, I understand you, Marikit. I feel you, and I wish things would be better for you. For us. I really need to hear that, Victor. Thank you, Thank you for always understanding me. Because I feel so alone in this house right now. Sabi ko na nga ba magagamit kong leverage itong baby sa tiyan ko para mauto si Gani. Konting panahon na lang, makukonvince ko na siya na ibenta ang lupa niya. Sure na yan, Mom. Kasi you've got Tito Gani wrapped around your fingers. Sana nga. But I don't wanna be complacent. Mas matagal ang pinagsamahan ni Ikit at ni Gani. It's not easy na tibagin ang close relationship ng mag-ama. Hanggat nandyan si Ikit, pwede pa rin magbago ang isip ni Gani. Ako nang bahala dun, Mom. What do you mean? Well, while you've been sweet-talking Tito Gani, I've been doing my own thing. Kasi naman, kating-kati na akong umalis dito sa dirty town na to. Kaya gumagawa na ako ng paraan para hindi na makagulo sa plans natin si Ikit. Interesting. Sure ka ba na mag-work yung plan mo? Just wait and see. Beshi, panay pala si Mr. Pandesal ng mga vlogs mo. Naku, amoy love life na. Agoy! Alam mo, sakto yan. Kasi may pabaili si Mayor, di ba? Uy! Kit, kasama ka pa ba namin dito sa Earth? Kanina pa kami kumukuda, parang wala ka naririnig. Alam mo naman kasi, di ba? Kapag pauwi na nalulubat na ako. Siyempre, ano pa nga ba? Makikita ko na naman yung dalawa. Wow. Ay, naku. Alam mo, hayaan mo na, Besh. Kasi magiging itsupero na naman ako sa bahay. Ano nga hayaan ko dun? Hayaan mo na nga. Alam mo naman yung dalawang yon, kulang sa aruga, yakap. Di ba? Mag-inang yun talaga no? Ay, marinig ko naman ni tatay. Ito na. Pero maiba tayo, Hindi pa talaga kapit na swerte sa'yo, aming. Sipin mo parang kailan lang kinasal ka ngayon. Magkaka-baby na kayo ni Mrs. Baka talaga, napakaswerte mo talaga. Ay, nako, maniwala kayo. Talagang napakalaking swerte talaga sa akin yung baby. Talaga. Paano na pala si Ikit namin? Hindi na pala siyang lucky charm mo. Grabe ka. Siguro. Malaki niya si Ikit. Kaya dapat lang nasa baby ang buong attention at pagmamahal ni Aming. Iba to. Wag ganon. Alam nyo, kahit na magkakaroon kami ng baby ni Rica,
Ikit, original yan. Yan ang prinsesa ko. Hindi mababawasan ang pagmamahal ko dyan. Dapat. Ika nga ng mga nakatatanda. Ha? Ang panganay, walang kapantay. Siyang tunay. Kailangan pa bang i-memorize yan? Bunuan din ni Kevin. Oh, ang aga mo umuwi. Dapat sinulat mo na yung lakad mo. Total, ba naman naghahanap sa'yo dito eh. Alam mo, Angela, kung wala kang sasabihing maganda, manahimik ka na lang. Kung ayaw mo -1,000 points sa langit, ha? Shut up, pagod ako eh. Trabaho ako, di ba? Kung ako sa'yo, sulitin mo na rin yung time mo with Tito Gani. Kasi kapag nanganak si Mommy with their baby, siya na magiging apple of the eye ng tatay mo. Magiging invisible ka lagi dito sa bahay. How sad, no? Kasi hindi ko na magmamatter. Ay, ba't di kaya sumama ka na lang dun sa kachat mo na afam? Diba? I'm sure okay lang kay Tito Gani kasi malapit naman na siyang mawala ng paki sa'yo. Sa'yo na ito mong visit mo. Ba't ba hitar ka namin mag-ama? Ha? Ano ba dahil naiinggit ka kasi ako may tatay tapos ikaw wala? As ba tatay mo? Manahimik ka. How dare you? Ay, hanggang na ano-ano ha? Kapal mo. Ikaw ang makapal ang mukha. Sige, subukan ka. Mas masakit pa dito mararanasan mo! Tita, si Angela naman po yung nangunguni. Eh, di ko naman siya inaano. Ano ka naman mga tuwiran? Ito ang tatandaan mo. Hindi ka na pwedeng magbuhay prinsesa sa bahay na to. Ngayong magkakababy na kami ng tatay mo, mas importante na ako sa kanya kesa sa'yo. Isang sumbong ko lang sa kanya na may mali kang ginagawa. Masisira na ang pagiging mag-partners ninyo. Kaya kung ako sa'yo, kung ayaw mong mag-away kayo ng tatay mo at mapalayas ka sa bahay mo, matuto kang makisama sa amin at mag-adjust. Naiintindihan mo? Angela,